Pag-usapan natin itong initial rollout 'no, itong first round. So 5,000 per, tricycle driver tapos susunod yung mga TNVS tapos, yung mga drivers ng jeepney. Dito muna tayo sa tricycle drivers 'no. Ano yung mga naging problema in terms of rolling this out? Well, una, nagpapasalamat ako sa mga local government units kasi sila talaga nag-muscle nung logistics. Upuan, venue, peace and order, sa kanila nanggaling yung listahan. Pero meron kasing bagong innovation dito, kaya nakanig ka sa ibang lugar, mabilis talaga. Ang hiningi lang namin driver's license. The assessment was done as a group. Sinertify ng kanilang local social welfare na itong mga individual na to ay nasa krisis, parehas naman yung pinagdaraanan, parehas yung nature ng trabaho. So, sa isa-isa namin ini-interview, the local social welfare under the mayor's office already issued a certification for the group. Second, kaya driver's license na lang hinihingi na namin. Hindi na kami yung marami pang interview ng social worker. Now, the challenges, Christian, meron kasi kaming template na sinusunod. So, halimbawa, may first name, may last name, may middle initial, may birthday, address, at saka yung suffix or prefix. Bakit importante yon? Kasi pag nakuha namin yung listahan galing sa lokal na pamahalaan, we run what we call the deduplication process. Ibig sabihin, sisiguraduhin namin walang doble doon na si Christian Esguerra is si Christian Esguerra. And to do that, we need all the details of your name, whether it's Christian Esguerra, middle initial, junior ba yan, senior, address, birthday. Ang naging challenge in some cases, in some TODA, nahirapan sila i-produce yung pangalan as it appears in the license. Kasi may mga driver's license na mali na may typo error, hindi na pinaayos ng driver. Matatawa ka, may mga lumutang na lisensya, Christian, na minor sila pag binilang mo. Minor nila nakuha yung driver's license. I guess yung mga panahon na yon na doktor pa yan or napapakiusapan. So, those type of details na pag sinusuma mo na lahat para matakbo namin yung deduplication process, hindi namin magawa dahil kulang kami ng ibang datos. Pero they're very isolated cases and ang naging resolution namin dyan, on the day itself, hinihingi, kung wala ka sa master list na lumabas, hinihingi na namin yung driver's license, pino-photocopy na namin on the spot, and then we would re-input it in the system with the help of the LGU. Para kung wala ka man pupunta ka nung Monday, pero wala yung listahan, wala ka doon, balik ka ng Wednesday, chances are nandun na yun. Pero Christian, like I said, mayroon kaming ibang areas na hindi pa rin naka-produce ng data yung mga tricycle drivers. Ang sabi namin sa mga mayors, babalikan na lang namin. We'll do special payout dates for these specific drivers. So like for instance, in Quezon City, tomorrow, we will be working with a group of 400 drivers na kanina lang na ibigay yung mga detalye ng mga pangalan nila. Paano niyo po i-address yung possibility? Alam natin may ilang mga politiko rin talaga who can be very, very creative. Baka gamitin itong sitwasyon na ito para umepal, para i-politicize yung proseso. Ano yung mga ginagawa niyong measure para maiwasan yon? Christian, balikan ko lang pala kanina yung challenges ha. The biggest challenge that I can see there and the longest long-term solution is marami pala sa drivers natin wala pa ring PhilSys, National ID. Kasi kung meron sila nun, edi mas madali naming matuko yung identity ng kada isa kung duplicate ka or you're the same person. Kasi remember, meron na kaming ginagamit sa departamento where we use the face or the national ID, we run it from our database para makita namin if one and the same yung person. Kasi ang bottom line ng nilalabanan namin doon, hindi naman sinasadya, wag lang magkaroon ng duplicates na sa master list namin 2 tao pero iisa lang pala yun, pero 2 times na na-enter. So we are very careful with that. So the challenge there nga is sana one day a lot of our people get their national ID kasi makakatulong sa amin yon. Now yung sa mga politiko, Christian, ang inalaw lang ng department because of the conduct of their duty were the mayors. Kailangan namin sila on-site because sa kanila yung buong logistics. The peace and order, the setting up of the chairs, everything. Pati yung social welfare officers nila were all on site. But Christian, they were not the ones doing the payout. They were just there to ensure the smooth conduct of the site na walang kaguluhan. But other than that, we were very firm na hanggang doon lang kasi again, we will only allow public servants who are part of the whole process. In this case, they were the local chief executives.
So maliwanag naman po yung messaging doon sa mga kababayan natin na wala kayong utang na loob sa mga politiko na ito. Ang utang na loob ninyo sa sarili nyo dahil ano to, pinag-ambag-ambagan natin to sa ating buwis, pondo ng bayan ito. Exactly. This is a project of your government, ng inyong pamahalaan. Pamahalang nasyonal, it's a joint project between the DSWD and the Department of Transportation. Doon po sa 139,000 tricycle drivers, nakumpleto na po ba ito? Christian, O wala may pa konti kasing pa? records for today. But again, masasabi ko na sa'yo, kung hindi man yan makukompleto, konti na lang yon and babalikan namin sila. Ang instruction ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., we leave no driver behind. Kaya nga, we will now kausap ko kanina, kakonsulta ko yung mga mayors natin ng Metro Manila. Sabi ko, suyurin nila ulit yung mga TODA nila na maaring hindi nakapag-submit ng complete data. Babalikan namin pag ready na sila. So hopefully in the next week before mag-Holy Week, nakabalik na kami ulit. Like case in point, sa QC tomorrow may special operations na kami for 400 individuals coming from one TODA na kanina lang nga na-submit yung mga papeles. Opo. Kanina medyo nabanggit niya na ito, no? Pero papaulit ko lang po. Kasi alam ko, nakikita ko online, no? Tsaka iba medyo nagtatampo. Bakit daw naunang Metro Manila? Paano kaming nasa probinsya, ramdam din naman namin by this Kasi time, lang, yung epekto. humihiling kami ng konting pag-unawa na inuna lang namin yung Metro Manila kasi one, marami talaga sila dito. Sila may pinakamalaking volume ng tricycle drivers. Second, yung logistics. Mas mabilis talaga sa Metro Manila kasi napakalaki ng office ng DSWD sa National Capital Region. Yung mga paymaster namin nandito lahat. Pero huwag kayong mag-alala, tatapusin lang namin itong week na to na papasok, pero nagsisimula na kami lilikumin yung datos sa mga probinsya. By the way, yung 5,000 po ba cash binibigay yan? Cash, Christian, cash na binibigay yon. Binibilang pa sa harapan yon because that's part of our protocol to make sure na every centavo goes to the beneficiary. Hindi pwede dyan yung yung mga digital wallet, kunwari mga Alam mo, GCash, Christian, Paymaya. we explored that. Pero like ito, for instance, merong mga reports, tinanong ako ng isang media outfit, but hindi kami nag-finance on e-wallet. Ang sagot kasi namin, meron nga mga reports na may namatay na pero nasa listahan pa, sinubmit ng hindi ng LGU, kundi ng TODA nila. So at least this time, kahit na may nakalusot doon, kung meron man, isa o dalawa, although these are unconfirmed questions, no? Wala pa naman ako nakuhang on the ground talaga. At least may personal appearance, so makikita namin na itong taong to is an active member of the TODA and he's able and alive. Hindi siya yung nilista lang ng TODA nila na driver, yun naman pala, wala na doon. Remember, Christian, during the COVID social amelioration, kwento nga ng mga old-timers sa akin sa departamento, maraming dineposit, yung pala nasa account lang natulog kasi patay na yung taong tinutukoy. Pero Okay. because nandun siya sa master list, tuloy-tuloy lang ma-deposit ng 3 rounds ng SAP. And then, nung nagpa-run sila after the COVID pandemic ng data, bakit gaano karami yung natutulog sa mga accounts? Ang dami pala. So these are the deceased ones na hindi na-update yung list, wherever those lists came from. Ito po, expand ko lang yung discussion natin. No? Kasi assistance for individuals in crisis situations, yung pinagagalingan po ng pondong ito. No? Okay. Paano yung mga hindi po drivers? Will they also get some sort of assistance from your department? Kunwari yung talagang nawalan ng trabaho o minimum wage earner, kailangan ng tulong. How can they avail of this fund? Yeah, Christian, every day, before pa ito nangyari, our offices would always use this as the default social welfare program natin. Like yung sinasabi, hindi to para sa mahihirap lamang. Lahat ng mamamayan, pag may pinagdadaanan kang krisis, let's say may kamatayan sa pamilya, let's say namatay yung breadwinner and biglang yung pamilya wala na mailagay na pagkain sa hapag, you can come to any of our office because if you look at the AIX, I'll call it AIX for shorthand, the guidelines, meron talagang iba't ibang sinabi doon na klaseng assistance. Food assistance, meron doong transportation assistance, medical assistance, burial assistance. So, every day, may mga pumupunta talaga sa opisina namin na in fear na namatay yung breadwinner, kailangan lang ng panandali ang pantawid. So, that's when social welfare comes in. So, right now, hindi mo kailangan maging super para pumunta sa tanggapan ng DSWD. These are the standalone offices ng aming departamento. Like in Metro Manila, we have 6 of those. Punta lang kayo. You will be met by social workers who will interview you in depth.
ano ba yung crisis, and then sila magre-recommend ng appropriate intervention. Yan po yung maximum 10,000, no? Cash, yes. Pero Christian, pag hospital bills, at beyond 10,000 na, we have guarantee letters also with merchants. For instance, drugstores like Mercury Drug, South Star, Rose Pharmacy. Meron rin kami sa mga hospitals. Meron rin kami yung mga supplier ng gamot or prosthetics, gamot for chemo. So we have hundreds of merchant partners that takes on our guarantee letter. Kasi pag beyond 10,000 na, hindi na cash ang binibigay ng department, ang binibigay na guarantee letter. Pero pag cash po, magkano yung minimum naman? Ang minimum niya, if I'm not mistaken, Christian, is 3,000, if I'm not mistaken. I can be wrong, but alam ko we don't go beyond. Christian, sorry. It's at around 2,000 pesos. That's the minimum. Okay. Kasi in-imagine ko po, no? Kunwari isang naglalabada, isang labandera. So nasa crisis siya, talagang tumaas yung presyo ng pagkain. Pamasahe, hindi pa naman, no? Dahil hindi pinigilan to ng Pangulo. Pag nakaramdam siya ng crisis bunso ditong Iran na war, pwede siya lumapit sa inyo, no? Tama? Correct. Tapos yung social workers natin will do an in-depth social case intake. Okay. Pwede rin po ba dyan yung mga estudyante? O kaya miski member ng lower middle class na talagang kailangan ng tulong, konting push, pwedeng lumapit din po. Christian, hindi lang lower middle class, lahat ng Pilipino. Social welfare is for every Filipino citizen. Kasi meron kaming cases noon, may kaya, pero biglang namatay nga yung breadwinner, problema siya. So pumupunta sa amin yan. Or meron kaming cases, nga, dalawa yung household kumikita, pero ang dami naman nilang inaalagaan kasi iniwan na sa kanila yung mga anak ng kapatid or relatives, then we also help. Kasi that's why our department employs close to 18,000 social workers nationwide. Kasi they're the ones that gives the recommendations. Kung magkano, una, kung dapat ba tulungan, may crisis ba? Pangalawa, magkano yung itutulong? Pero again, like I said, pag cash, may maximum na hangganan yun. Okay. Paano po kunwari ako, jeepney driver, tricycle driver, nakatanggap na ako dito sa first round, pwede pa po ba ako mag-apply for AIX? Kunwari meron pa ako additional na crisis? Christian, as long as it's not the same crisis, meaning, in this case, ang tawag namin na ginamit namin is the cash relief assistance. Ang definition ng cash relief assistance, yung biglaan na may disaster, like ito, near disaster na to. Pero biglang may hospital bill. That's a separate item in the menu. Yes, that's a separate item in the menu. What you cannot use is the same item in the menu.